Ayun na nga lang mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun na nga, tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Sa video na ito, pag-usapan muna natin yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Malamang mga kababayan na ibinta na yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga ayon kay General Macanas ay hindi na o wala na yung nakalagay na for sale doon. Ibig sabihin, pag wala na yung for sale, may nakabili na. Ibininta balita natin at sabi nga rin ni General Macanas, ibininta yung bahay ni dating Pangulong Duterte dahil nga sa kanilang pangangailangan ng pera. Kasi nga napakalaki ng gastusin. Alam naman natin mga kababayan na puro kaso yung kinakaharap ng mga Duterte ngayon dahil nga sa pang-aapi ng Marcos administrasyon sa pamilyang Duterte mga kababayan ay ganun yung sinapit ng mga Duterte. Talagang halatang-halata ng mga kababayan, kitang-kita naman natin kung paano ginigipit ang pamilyang Duterte sa Marcos administrasyon mga kababayan. Kaya ibininta itong bahay na ito dahil nga sa napakalaking gastusin para doon sa ICC dahil nga napakamahal ng mga abogado doon, tapos yung pagpunta-punta pa ng mga anak ng pamilya ni dating Pangulong Duterte para dalawin nga, hindi naman pwedeng hayaan na lang yung matanda doon na naninirahan lang siya mag-isa, hindi naman pwedeng pabayaan yun, hindi naman pwedeng hindi nila dalawin mga kababayan. At isa pa yung gastos para sa mga abogado sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon kay General Macanas, hindi daw tumatanggap ng donasyon itong pamilyang Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, ayaw talaga nila na magkaroon sila ng utang na loob sa kung sino mang mayayaman sa ating bansa. Dahil nga pagdating naman ng halimbawa makabalik sila sa posisyon, ayaw naman nila na gamitin ng mga tao na yon para humingi ng pabor. Yun talaga ang nakakahanga sa pamilyang Duterte dahil hindi nila ginagamit yung kanilang pangalan, hindi nila ginagamit yung kanilang pangalan para lang makapanlamang sa ating mga kababayan. Doon nga nagkomento rin si Senador Bato de la Rosa na lintik lang yung walang ganti. Sana nga talaga maipaghiganti natin yung nangyari sa ating dating Pangulo na si dating Pangulong Duterte at yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Talagang kitang-kita naman mga kababayan kung paano nila ginigipit ang mga Duterte sa ngayon. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito na si General Macanas mga kababayan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni KP Chu 2 hours ago. Pinost niya yung bahay ni PRRD. Ito sa nakikita natin sa labas, pati ito yung sa loob. Ayan, yung nakatalikod si PRRD. Okay. We really miss you, sir. Kawawa ka naman, sir. Hindi mo man lang pala na pa-artificial grass ang buong garahe. Isa lang na square na mat na mukhang artificial grass pang white ng feet. Yung green doon, may green, yun ang sinasabi ni Iko gets aesthetic mo. Sir, sana makabalik ka na agad para makabawi kami lahat sa iyo. We know you miss your durian and Coke Zero. Ay, ang bigat ng kalooban itong kalagayan ng mga Duterte kasi yung bahay na itong bahay na ito na kung saan nakatira ang ating dating Pangulo is ibebenta na. Bakit ibebenta? Kailangan nila ng pera. Na nagsabi na yan noon si BP Sara pa na kung kinakailangan we will sell properties
at ito na magsisimula na kasi grabe ang pinagdadaanan nila, no? Maliban sa lungkot, tayo nga, mga supporters, nalulungkot tayo. How much more sa direct, immediate family? Nakakalungkot. So, maliban sa lungkot, yung gastos. Yung pagbiyahe-biyahe nila papuntang The Hague para magbisita. Gastos nila habang nandoon. Pagkain, hotel. Talagang gastos. Tapos, ayaw naman nilang tumanggap ng donation. Lalo akong napapabilib sa Duterte family. I'm sure, maraming gustong mag-donate. Totoo yan mga kababayan. Kung pag-usapan lang natin yung gustong mag-donate, napakarami. Sa mga OFW pa lang, yung mga kababayan nating mga OFW ay talagang gustong-gusto nila na tumulong, magbigay ng tulong kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Kung usaping pira mga kababayan, financial, marami sanang gustong mag-donate. Kaso nga lang, ayaw ng pamilyang Duterte. Ayaw naman siguro mga kababayan, baka sabihin ng iba nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga anti-Duterte na mga mukhang ingot, ay baka sabihin naman nila na tinitik advantage ng mga Duterte yung binigay na paghanga at suporta sa mga Duterte mga kababayan. Ganon din naman minsan itong ating mga kababayan. Lalong-lalo na pag malaman nila na may mga malalaking tao na magbigay ng donation mga kababayan, malamang na malamang gagawin na namang issue yan. Kaya pinili ng mga Duterte mga kababayan, itong pamilya ni dating Pangulong Duterte na talagang sarili nilang pira yung kanilang gagastusin para walang masabi yung ating mga kababayan, lalong-lalo na itong mga anti-Duterte mga kababayan. O ito, patuloy natin ito. Pag i-open up nila na kailangan namin ng tulong nyo, nako, magdagsaan ang magbibigay. Totoo Kaya yan. ayaw nilang gawin yun. At nakita ko yung purpose. So, kung sa Bisaya pa, agwanta. Agwantahon na lang nila habang may makakaya pa. Kaya, napakasakit. Agwanta. Ito, nagbasa ko sa mga comments. Tanong ni Kipicho, andyan pa ba tarp sa labas? Kasi kahapon naglagay na sila ng tarpaulin for sale. Mayroong nag-post dito na nasaan ba yun? Wala na. Alas 5 this morning, wala na, hindi na nila makita ang tarpaulin. Ito, isa sa nag-comment, Ronald Batu de la Rosa. Nag-response siya talaga. Ito, basahin ko Kaloy in taon ni Mayor. Moabot ragyapon sir ang adlaw sa panudya sa tanang nagdaog-daog nimo sir. Lingin ang kalibutan sir, agwanta lang usa dinha sir, makabalos ra lagita. So Tagalog ko lang, binisaya kawawa si Mayor. Darating ang panahon sir na paniningil sa lahat na nagdaog-daog o nag-persecute sa iyo. Bilog ang mundo, sir. Magtiis ka lang muna dyan. Lintik lang ang walang ganti o makabalos. We'll have revenge. Okay. So, nag-respond si Kipicho. Alala, umiiyak lang na emoji ang response ni Kipicho. Ito si Give de la Cruz. Yun ang mga kababayan, lintik lang talaga ang walang ganti. Darating din yung araw, darating din yung panahon na itong mga tao na nang-aapi kay dating Pangulong Duterte at sa buong pamilyang Duterte mga kababayan na makarma itong mga tao na ito. Pang sariling interes naman itong ginagawa ng administrasyong Marcos na ito.
O kita nyo mga kababayan? Kung hindi ba mga ingot itong nasa administrasyong ito. Tingnan ninyo ha. Kung talagang iisipin natin ng mabuti. Itong mga nahuling mga droga. Yung sinasabi nilang floating shabu. Ang dami ang shabu na nakumpiska, nakuha. Pero mga kababayan, saan ba nanggaling? Yung mga droga na yan. Hindi nga nila alam kung saan nanggaling. Hindi ba tayo pinagluluko ng mga yan? Yung droga kusang sumuko sa kanila. Kusang lumapit. Ito may pahayag dito. Hanapin ko lang. Pahayag dito si Pangulong Marcos Jr. Tingnan ninyo kung gaano ka napakawalang kwenta, napakaingot ng tao na ito. Pinagluluko nila tayo. O ito mga kababayan, pakinggan natin ito ha. Maikli lang ito. Dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang dahil ito ay Tingnan niyo mga kababayan. Kung iisipin lang natin, itong mga sindikato na ito, itong totoo, kung totoo yan yung mga shabu na yan, mga sindikato yan, mga ano yan, talagang makipagpatayan yan dahil para lang sa kanilang mga illegal na gawain na yan, yung droga na yan. Tapos kusang lumutang lang sa dagat at hindi yung mga pulis yung nakakita ng mga yan, mangingisda. Tingnan nyo kami. Parang hindi talaga ako maniniwala sa mga ganong senaryo mga kababayan. Na itong mga droga na ito, lumutang lang sa dagat, nakita ng mga mangingisda, tapos napakalaking achievement para sa administrasyon daw na ito. Bilyon yung halaga. Ganon katanga yung mga sindikato na yan. Kasi yung droga, pinasuko nila. Kahit pa siguro mga kababayan, trilyon pa yung mga droga na makukuha na yan. Pag walang naaaresto, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng droga na yan. Nakikipagpatayan yung mga yan para lang sa kanilang mga illegal na gawain na yan. Tapos ngayon sabihin nila na kusang nakita na lang na lumutang sa karagatan yung mga droga na yan. O isa pa, yung mga nahuling droga din. Yung sakay ng van mga kababayan, na ilang tulinada din yun. Driver lang yung naaresto. Wala din yung kung sino. Yung may-ari, nawala na rin yung driver. Parang gusto lang nila na tumbasan yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Tapos sabihin nila na totoo pala yung sinabi ni Pangulong Marcos, bloodless, war on drugs. Walang dugong dadanak mga kababayan, pero ang daming droga na kumpiska nila. Kalukuhan yun. Pinagluloko nila tayo mga kababayan. Parang akala siguro nila yung mga Pilipino ay hindi matatalino. Akala siguro nila pag gusto nilang sabihin na ganito, maniniwala kagad tayo. Huwag nila tayong lukuhin. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Berger Veradidios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Elisa Borbi, kay shoutout kay Sit ng Camarines Norte, shoutout kay Manoy Gloria, kay Tumak, shoutout sa idol kay Imelda Pasco, idol, shoutout sa Imelda Pasco. Mildred Martin, shoutout kay Ariel Ontalan, shoutout na rin kay Efren Biton, idol, shoutout kay Laura Mikulov, shoutout na rin kay Ronald Pagyo, shoutout idol Ma'am Elisa Borbi, shoutout Ma'am Joyce ng Japan, kay Nuli, shoutout tama ka idol, sinto na yan, nagbabanta pero nagtatago. Tama talaga. May tao bang magbabanda ka tapos ang tapang-tapang mo salita tapos nagtatago ka naman? Yan yung si supot na si Bipanyo. Shoutout na rin kay Brian Anotado. Shoutout na rin kay Sandy Ramirez, idol, shoutout to Will Duro. At kay sino ba ito? Jid Amazona. At kay Imart
Tuganon. Yun ang ano, dito lang muna. At habol natin si Romel Crusim at si sino ba to? Vinny Curbantis. Yun ang ano, dito lang muna. At once again, this is Arundi TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.